Paano at magkano nga ba ang magagastos going to Puerto Galera? Panoorin niyo ang video na to at bibigyan ko kayo ng breakdown ng expenses and travel tips. Kung taga-South ka at malapit ka lang naman din sa Alabang ay pwedeng dito ka na sumakay papunta ng Batangas. So, ito yung dadaanan nyo papunta dun sa dulo ng South Station kasi nandun yung bus terminal. So, tara, lumakad na tayo papunta dun sa bus na sasakyan natin. Ma-share ko lang sa inyo na hindi ito yung first time na dito kami sasakay sa South Station. Kasi kapag uuwi talaga kami ng probinsya, dito kami sumasakay kasi mas malapit and mas convenient siya para sa amin. Hindi lang din papunta ng Batangas yung biyahe dito, meron din papuntang Laguna and San. Andito na nga yung bus na sasakyan namin. Dito kami sasakay sa N. De La Rosa going to Batangas Pier. On the way na nga kami ngayon papunta sa Batangas Pier. Ang estimated travel time ay 1 to 2 hours or more, depende pa kung traffic sa mga madadaanan. Ang binayaran namin dito ay 215 pesos each. Yun yung regular nila. And kung meron ka namang student, senior, PWD card, or ID, pwede mo yung i-present para maka-avail ka ng discount. Pagtigil ng bus sa Batangas Pier ay maraming sasalubong sa inyo ng mga tao at magtatanong kung saan yung destination ninyo. Dumiretso lang kayo sa gate na to kasi lahat ng ticket booth going to Puerto Galera ay nasa loob ng pier. Kung marami kayong dala, pwede kayong gumamit ng baggage trolley, yung kagaya sa airport. Matatagpuan yun malapit dun sa gate and wala yung bayad. Pagpasok mo dito, ang una mong makikita yung ticket booth going to Calapan. Kumaliwa ka lang dito sa Seattle's Best tapos dumiretso ka kasi magkahiwalay ang ticket booth going to Calapan and Puerto Galera. Marami ang biyahe going to Puerto Galera at mamimili ka kung saan ang convenient para sa'yo. Pwede dito sa Grandes, Galerian, Montenegro, Atienza at Island Water. Dito kami sasakay sa Galerian kasi ito yung pinakamaaga na oras ng alis. Ang binayaran namin sa fast crab going to Puerto Galera ay 600 pesos each. Pwede mo ipakita yung student, senior, PWD ID mo para maka-avail ka ng discount. Pagkatapos maka-avail ng ticket, need mo naman magbayad ng terminal fee na 30 pesos per person. Ingatan nyo yung terminal ticket kasi gagamitin nyo ito papasok sa boarding area. Ang bawat terminal ticket ay merong unique QR code na yun yung itatap nyo para makapasok. Lahat din ng gamit ay kailangan makadaan sa x-ray machine. Habang nag-aantay kayo dito sa boarding area ay pwede kayong kumain. Pwede kayo bumili sa labas, meron din mga food stalls. And kung may baon kayo, pwede din naman. On the way na kami ngayon papunta sa fast craft na aming sasakyan. Pumwesto kayo malapit sa boarding gate para mas mabilis kayong makalabas.
Check nyo yung ferry ticket ninyo kasi meron doong nakalagay na assigned seat number. Pagpasok sa fast grab, meron na magtutuloy sa inyo para mahanap yung seat number mo. Nakarating na kami sa Puerto Galera Port. Ang estimated travel time ay 1 hour. Ang bawat tourist ay need magbayad ng environmental fee na 120 pesos. Resident kami dito kaya dito kami dumaan sa resident lane. Walang susundo sa inyo na shuttle galing dun sa hotel nyo or sa kahit anong accommodation na na-avail ninyo dito sa Puerto Galera, ay pwede kayong sumakay ng trike or sa tuk-tuk. Sa labas ng port, meron na daw mga tricycle na nakaabang. Pwedeng dun kayo sumakay or kung gusto nyo mas makatipid, pwede kayong lumabas dun sa highway, maglakad papunta sa highway. And ang binayaran lang namin dito ay 30 pesos each. Ang range ng pamasahe ay depende kung gaano kalayo yung location ng accommodation ninyo. Ang total na mga gastos going to Puerto Galera ay 995 pesos per person. Kung meron kayong tanong, mag-comment lang kayo dun sa baba and huwag nyo din kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Yun lang. Ingat kayo and enjoy. Bye! Life is gonna be great.